Lumang bahay. Magandang hapon po sa Sitio Bangungot. Ako po si Mika. 18 years old at nakatira sa Dimiao, probinsya ng Bohol. Ito pong aking karanasan na ikikwento ay nangyari sa nilipatan naming bahay noon. 2 palapag ang bahay pero luma na. Sira-sira na ang ibang parte ng dingding. Gawa pa sa kahoy at plywood ang bahay. Malapit ang bahay na ito sa isang krimen na nangyari noon. Merong mga lalaking pinatay at itinapon sa isang liblib na lugar na di nalalayo sa lumang bahay. Ang sabi pa ng iba, ilang bangkay na raw ang natagpuan doon. Itinatapon na lang matapos i-salvage. Sinasabing away politika, mga ipinapatumba. Minsan nga raw ay may nakikitang multo ng lalaki na kalahati na lang ang katawan. Gumagapang ito pero bigla ring naglalaho. Marami pa akong naririnig na kwento-kwento tungkol sa lugar na yon. Pero mas higit na nakakatakot pala ang kwento mismo sa loob ng lumang bahay na aming inupahan. Ang sabi nila, malalaman mo ang kalagayan ng isang bahay base sa mararamdaman mo sa unang pasok pa lang dito. Unang tapak ko sa bahay na yun, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Lalo na at wala pa itong kuryente. Para sa akin sobrang nakakatakot dahil mabigat ang aking pakiramdam. Halos manananghalian na nang kami ay pumunta. Pero pagpasok ko sa loob ng bahay, napapikit ako dahil napakadilim at palamig. Para akong pumasok sa loob ng banga. Bigla akong kinabahan na para bang nahirapan akong huminga. Napadilat ako nang tawagin ako ng papa ko. Gulat na gulat pa ako noon dahil ang dating ng boses niya sa akin ay umi-echo. Para talaga kaming pumasok sa banga. Pero nang tingnan ko si Papa, naging normal na ang lahat. Sinabihan ako ni Papa na bantayan ko raw ang bunsong kapatid ko na 5 taong gulang pa lang noon. Malikot kasi ang kapatid ko. Panay takbo, kaya kailangang bantayan. Dahil matagal daw na bakante ang bahay, sabi ng may-ari na matanda na, puro sapot ng gagamba ang nakikita ko kada lingon ko. Nainis pa ako dahil hinayaan nilang pamahayan ng gagamba ang bahay, tapos gusto pala nilang paupahan. Hindi man lang nililinisan. Hindi naman talaga sana kami lilipat ng bahay kung hindi lang nag-away sina Lolo at Papa. Nakapisan kasi kami sa bahay ng lolo ko na ama ni Papa. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan kaya nag-alsabalutan kami ng wala sa oras. Mura lang naman ang upa sa bahay kaya kinuha na namin kaysa kung saan kami makitulog. Wala ring hiningi na down payment ang matandang may-ari kaya hindi na kami naghanap ng ibang apartment. Habang sinusundan ko ang kapatid kong pasaway, bigla na lang siyang lumabas ng bahay at tumakbo sa likuran. Narinig ko pang tumatawa ang kapatid ko na para bang may kahabulan.
Dali-dali ko siyang sinundan. Pagkadating ko doon, may nakita akong lalaki na mga nasa 40 anyos na. Nakatingin sa akin at napakatalim ng kanyang pagtitig. Sobrang takot ang naramdaman ko dahil galit na galit ang tingin niya sa akin. Nanginginig na ako dahil sa dala niyang palakol na mahigpit niyang hinahawakan. Ilang minuto rin ako sa kinatatayuan ko nang biglang dumating si Mama. Tinatawag na niya ako. Sinabihan niya akong tumulong sa paglilinis ng bahay. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Sasabihin ko sana kay Mama ang nakita kong lalaki. Pero nang lingunin ko, wala na ito. Hinanap ko pa sa paligid pero wala na talaga. Tinanong ako ni Mama kung bakit daw ako nagpunta sa likod bahay. Sabi ko, sinundan ko ang kapatid ko. Nagulat pa ako nang sabihin ni Mama na hindi naman daw lumabas ng bahay ang aking kapatid. Lalong lumakas ang kutob ko na may kakaiba sa bahay na titirahan namin. Pero hindi ako nagsalita kay Mama dahil tiyak pagagalitan lang niya ako. Pumasok na kami sa bahay pero hindi na mawala sa isip ko ang lalaking yun. Natakot ako bigla dahil naisip ko na baka mamamatay tao siya. Sa may pintuan pa lang ay naririnig na namin ang kapatid ko na nagsisisigaw sa ikalawang palapag ng bahay. Dali-dali kaming umakyat ni Mama at naabutan namin siya na nagsasalitang mag-isa na parang may kaaway. Tinawag siya ni Mama. Pagkalapit niya ay umiiyak siyang nagsusumbong. Sabi niya gusto raw agawin ng batang babae ang laruan niya. Panay pa ang turo niya sa may dingding. Pero wala naman kaming nakitang bata. Hindi na nagsalita si Mama. Hinawakan na lang niya sa braso ang kapatid ko at sinabihan na sa ibaba na lang maglaro. Pagkababa namin, sinabihan ko si Papa na maghanap na lang kami ng ibang bahay. Bahala na lang kung maliit basta walang nagpaparamdam at nagpapakita sa amin. Pero ang sabi ni Papa baka lang daw sobra kaming napagod kaya kung ano-ano na lang ang nakikita namin. Alam kong mahirap paniwalaan ang nangyari pero pakiramdam ko talaga. Hindi kami ligtas sa bahay na nilipatan namin. Tapos kinahapunan humahangos si Mama na lumapit sa akin. Tinanong ko siya kung anong nangyari kasi putlang-putla siya. Sabi niya may nakita raw siyang babaeng nakaputi sa magiging kwarto nila ni Papa sa itaas habang nililinis niya. Sobrang naawa ako kay Mama noon. Dahil nanginginig siya sa takot, sinabi kong sabihin na namin kay Papa. Pero ayaw niya. Masyado na raw maraming problema si Papa. Huwag na raw naming dagdagan pa. Sabi pa niya, hindi naman daw kami magtatagal sa bahay na yun dahil ayaw rin ni Papa. Masyado raw maraming kailangang ayusin. Unang gabi namin sa bahay, sama-sama kaming natulog sa isang kwarto. Ayaw kong humiwalay dahil natatakot akong baka may maranasan na naman akong iba. At
Akala ko ay ayos na kapag kasama kong natulog sina Papa at Mama. Pero nagising ako nang may humahaplos sa paa ko na malamig na kamay. Pataas ng pataas hanggang sa binti ko. Bigla akong napatingin at nakita ko ang babaeng nakaputi. Parang ginigising niya ako. Sobrang lungkot niya. Sinisenyasan niya ako na tumahimik, tapos itinuro pa niya ang pintuan. Parang gusto niya akong palabasin ng kwarto. Sa sobrang takot ko, nagtalukbong ako ng kumot tapos sumiksik ako kay Mama. Nanggising si Mama dahil sa pagsiksik ko sa kanya. Napagalitan pa niya ako, pero binulungan ko siya na may babae sa paanan ko. Bigla siyang napatingin, pero lalo akong pinagalitan dahil wala naman daw. Pinatulog na niya ako dahil baka raw magising si Papa. Hindi rin kasi si Papa naniniwala sa mga elemento o multo, kaya nahihirapan kami kung paano namin sasabihin at ipapaliwanag sa kanya ang mga nakikita at napapansin namin. Nang sumunod na gabi, alam kong may mga kababalaghan pang mangyayari. Para natuloy akong weirdo na laging naghihintay sa magaganap. Pilit kong inihahanda ang sarili ko. Pero kapag naman nasa sitwasyon na, naduduwag na akong lumaban. Nasa loob ako ng kwarto ko noon. Nililinisan ko ang aparador dahil doon ko ilalagay ang mga gamit. Nang matapos ako sa paglilinis, nagulat na lang ako nang makitang nasa ibabaw na ng kama ang maleta ko. Inilapag ko yun sa sahig pero biglang nasa ibabaw na. Nakalabas na rin ang mga damit ko at nagsambulat sa ibabaw ng kama. Habang nakatingin ako sa mga damit ko, narinig kong nagsara ang pinto ng aparador. Nagsisigaw ako at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Kinikilabutan na ako sa mga nangyayari at hindi ko na kaya pa ang magtagal sa bahay na yun. Hinanap ko si Papa at nakita ko siya sa kusina na may inaayos sa lababo. Umiiyak akong sinabihan siya na umalis na kami ng bahay na yun dahil hindi ko na kayang magtagal. Sinabi ko na rin na marami akong nararanasan na kung ano-ano. Pero katulad ng dati, hindi naniniwala si Papa. Sabi niya resulta lang daw yun ng kaka-cellphone ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kasi hindi naniniwala si Papa sa akin. Sinabihan ko na lang si Mama na samahan niya ako sa kwarto ko para ayusin ang mga gamit. Ilang gabi na akong walang maayos na tulog. Alam kong pati ang mama ko ay nababalisa na rin. 11:00 ng gabi nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Saka may narinig din akong mga yabag na papalapit sa kama. Iba na ang nasa isip ko. Pero pinilit kong paniwalain ang sarili ko na kapatid ko ang pumasok, kaya hinayaan ko lang. May mga gabi kasing pumapasok siya ng kwarto ko at tumatabi sa akin sa pagtulog. Nanatili lang akong nakapikit at hinintay na magsalita ang kapatid ko, pero tahimik lang sa kwarto at nandun pa rin ang mga yabag na parang umiikot lang siya. Dali-dali akong bumangon at tiningnan kung sino ang naglalakad. Walang ibang tao sa loob ng kwarto ko pero
patuloy ko pa ring naririnig ang mga yabag. May naglalakad sa kwarto ko pero hindi ko nakikita. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto ni na Mama at ginising siya. Tahimik akong umiiyak dahil ayaw kong magising si Papa. Tahimik kaming lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina. Pinainom ako ni Mama ng tubig at pinakakalma. Kinausap niya ako at pilit na ipinaintindi sa akin ang sitwasyon namin. Wala talaga kaming ibang mapupuntahan. Wala kaming ibang magawa kundi ang magtiyaga sa bahay na yun hanggang sa makalipat kami uli. Habang nag-uusap kami ni Mama, biglang dumating si Papa. Pareho kaming nagulat ni Mama dahil akala namin ay magagalit si Papa sa amin. Pero nagtataka ako kasi tahimik lang si Papa. Tiningnan niya lang kami tapos umalis ulit at bumalik sa kwarto. Iniwan ako ni Mama at sinundan niya si Papa. Maya-maya ay bigla kong narinig ang napakalakas na sigaw ng kapatid ko mula sa kwarto ko. Dali-dali akong pumunta. Pagkapasok ko, nakita ko siyang nagsisisigaw at nanginginig na parabang may kinatatakutan. Tinatakpan niya ang kanyang tenga at paulit-ulit na sinabing, "Tumahimik na kayo! Tigilan niyo na ako!" Nagmamadaling dumating sina Mama at Papa at tinanong kami kung ano ang nangyayari. Sabi ng kapatid ko, may umiiyak daw na babae at isang bata. Napakasakit daw sa tenga ang mga sigaw nila. Kinarga ni Papa ang kapatid ko at bumaba kaming lahat sa sala. Sa sala na kami naghintay ng umaga. Akala namin ay matatapos na dahil naniwala na rin si Papa sa amin. Kaya pala siya lumabas ng kwarto nila dahil nakarinig daw siya ng nag-iiyakan kasabay ng malalakas na kalabog. Nakakita rin daw siya ng lalaking naglalakad na may dalang palakol at nagsasalita na parang may tinatakot. Habang naghihintay kami na mag-umaga, nakarinig kami ng mga yabag. Parang mga naghahabulan. Panay kami lingon dahil hinahanap namin pero wala naman kaming makita. Pero dinig namin na nasa loob ng bahay nangyayari ang habulan hanggang sa nakakarinig na kami ng sigawan. May nanghihingi na ng tulong mula sa kwarto ni na Papa. Sumisigaw ng tulong ang babae habang umiiyak. Puro kalabog na parang nagbubugbugan ang naririnig namin. Dahil puro kahoy ang bahay, ramdam namin ang yanig ng bahay dahil sa mararahas na galaw. Galit na galit ang boses ng lalaki habang sinasaktan ang pamilya niya. Takot na takot kami at nagsusumigaw na rin kami ni na Mama. Kaya sinabi ni Papa na doon na kami sa labas magpaumaga. Para kaming pinalayas ng oras na yun dahil nasa labas kami ng bahay. Wala kaming tulog buong gabi dahil sa mga naranasan namin sa bahay na yun. Nang sumikat na ang araw, umalis na kami sa bahay na yun matapos magpaalam ng Papa ko sa may-ari. Sinabihan kami ng tricycle driver na inarkila namin na may namatay raw sa bahay na yun na mag-ina dahil pinatay ng asawang nag-aadik. Pinalakol daw ang mag-ina at pagkatapos ay nagpakamatay rin ang lalaki. Alam ng mga taga roon ang kwento ng bahay na kahit ang may-ari
ay ayaw nang pasukin ang bahay na yun dahil sa takot. Doon ko na naisip na kaya pala nung unang tapak namin sa bahay ay hindi pumasok sa loob ang may-ari. Pinaupahan lang talaga yun dahil kailangan ng perang panggastos sa anak nito na nagdadialysis. Hindi na kumibo ang magulang ko. Parang naintindihan naman nila ang kalagayan ng pamilya ng matanda. Pero sana, inisip din nila ang kahihinatnan ng mga uupa. Tindahan. Ako po si Gerald at nakatira po ako dito sa isa sa mga bayan ng North Bulacan. Dito po sa lugar namin ay may isang tindahan. Nasa bungad lang ang tindahan sa lugar. Maganda ang pwesto ng tindahan kaya mabili. Umasenso na ang may-ari noon dahil sa dami ng bumibili kaya lumago ng lumago ang negosyo nila. Hindi naman talaga sila taga rito sa amin. Inupahan lang nila ang bahay na up and down para tayuan ng tindahan. Nang lumaki ang tindahan nila, nagkaroon na sila ng ilang tauhan. Doon na nagsimula ang masalimuot nilang buhay. At pati kaming mga nakatira ay nakakaramdam ng takot dahil sa mga nangyari. Ang usap-usapan ay pinatay raw ng mismong tauhan ang amo nilang lalaki dahil sa pera. Malaki daw kasi ang nakikitang benta ng may-ari kaya napagplanuhan na patayin para makuha ang pera nito. Akala ko rin ay usap-usapan lang ang sinasabing nagmumulto raw ang pinatay na lalaki. Pero naalaman kong totoo nga dahil ako mismo ang nakasaksi. Pauwi na ako noon at bandang alauna na. Nakabike ako kapag pumapasok sa trabaho dahil mahalang pamasahe. Palaging matao sa lugar namin dahil na rin sa dami ng mga nagnenegosyo na madaling araw kong gumising kaya hindi nakakatakot lumabas. Pero ng oras na yun, dahil nasanay na nga akong may mga tao sa kalsada, nagtataka ako kung bakit kahit isa ay wala. Naisip ko pa na baka napagod ang mga tao sa pagpapakasipag kaya nagpahinga muna. Hanggang sa maalala ko na baka ayaw nilang lumabas ng ganoong oras dahil gumagala nga raw ang multo ng lalaking pinatay. Kahit wala pa akong nararanasan na kakaiba, kinikilabutan na ako. Ito na yata ang sinasabing kapag inisip mo, yun ang mararamdaman mo. At kapag inisip mo, mangyayari nga. Habang nagbabike ako, naisip ko na ang malaking tindahan. Naisip ko na ang multo ng lalaki na baka makita ko rin. Halos hindi ko maigala ang paningin ko dahil sa kaba. Ayoko talagang makakita ng multo. Pero sa kakaiwas ko nga doon naman nangyari ang ayaw ko. Nakaparada ang kulong-kulong sa labas ng tindahan. Ito ang sasakyan na ginagamit na service ng may-ari na pinatay. Malayo pa lang ako ay nakita ko ng may natutulog na lalaki sa sasakyan na yun. Tumaas na ang buhok ko
sa ulo dahil ang bulto ng katawan ng natutulog ay tugma sa may-ari ng tindahan. May katabaan ang katawan at mabilog ang tiyan nito. Sobrang kaba ng dibdib ko noon habang papalapit sa kolong-kolong. Halos ayaw kong tingnan, kaso madadaanan ko kaya talagang makikita ko. Pigil ang hininga ko nang tumapat sa kolong-kolong na tricycle. Iniisip ko pa, huwag kang babangon kuya, please lang. Pero kung anong araw ang ayaw mo, siya namang mangyayari. Nataranta ako nang biglang uminat si kuya at para bang naghikab pa. Pagkatapos ay naupo na parang gigising na talaga. Yun kasi ang oras ng gising niya para mamakyaw sila ng mga paninda para sa kanilang talipapa. Para akong tatakasan ng lakas nang tumingin pa siya sa akin pagkaupo niya. Napahinto ako sa pagpadyak ng bike at natulala sa kanya. Hindi ko magawang dumaan. Para na akong hihimatayin nang bigla siyang magtanong sa akin kung anong oras na raw. Nauutal ko na lang siyang sinagot na, huwag po kuya. Dahil sa tindi ng takot ko, bumaba ako sa bike at kumaripas ng takbo pauwi sa amin. Hindi ko na inisip na baka nakawin ang iniwan kong bike kahit mahal pa yun. Humihingal akong kumatok sa bahay. Nang pagbuksan ako ng kapatid ko, gulat na gulat siya sa akin. Akala raw niya na hold up ako. Hinanap pa ang bike ko. Kaya sinabi kong naiwan ko sa kalsada at pinakuha ko na lang sa kanya. Nang sinabi ko kung saan ko naiwan, hindi rin siya pumayag na pumuntang mag-isa, kaya sabay naming binalikan ang bike. Nagtutulakan pa kami habang papalapit sa tindahan. Nabawasan ang kaba namin nang makitang may nagbubukas na sa tindahan. Nakita rin naming nakasandal na ang bike ko sa harapan ng tindahan. Nandun pa rin ang kaba at takot namin nang makalapit na kami sa bike. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hinahawakan ang bike ko. Bigla kaming napalingon nang may magsitsit sa amin nang makita ko kung sino. Yung may-ari na naman ng tindahan ang nakangiting bumati sa amin. Tinanong pa niya ako kung bakit ko raw iniwan ang bike. Sa sobrang takot namin ng kapatid ko, nagsisigaw kaming dalawa habang pinagtutulungan na buhatin ang bike. Tawag ng tawag sa amin ang lalaki. Nang makalayo na, huminto na kami kasi parang hindi na kami makalakad sa takot. Lumingon pa kami sa tindahan. Nandun pa rin ang lalaki at nakatanaw sa amin pero iba na siya. Hindi na siya yung multo ng may-ari. Yung kapatid na noon na lalaki ang nakatayo doon at nagkakamot pa ng ulo habang tinatanaw kami. Nagtatanungan pa kami ng kapatid ko kung pareho kami nang nakita. Talagang yung multo ng may-ari ang nakita namin. Mabait naman kasi talaga ang may-aring yun at palangiti. Kaya siguro ganoon pa rin siya kahit multo na. Dahil nakuha naman niya ang hustisya, kaya siguro nagmumulto siya. Nag-good vibes lang. Pero dito sa amin, may mga pagkakataon talaga na pinag-uusapan ang pagpapakita niya. Asahan mong maririnig mo sa kumpulan ng mga nag-iinuman, nagbibingo, at kahit sa nagmamaritesan lang. Pinagtatawanan pa kami ng tatay namin nang ikwento ang nangyari. Parang pinagyayabang pa ni tatay na nakita rin daw niya ang multo ni kuya nang minsan na napadaan siya doon isang hapon na sarado ang tindahan. Nakita raw niya itong nakaupo sa labas sa may hagdan ng tindahan. Nagsisigarilyo raw.
Nginitian pa siya at kinawayan. Ang nakakatuwa lang, hindi siya nananakot kapag nagpapakita siya. Kaya nang tumagal, wala na rin gaanong natatakot na daanan ang tindahan nila dahil sabi nga, nambabati lang naman si Kuya. Noon ko lang nalaman na hindi naman pala lahat ng multo ay nakakatakot. May ilang nagpapakita para hindi makalimutan. May karanasan din po ba kayo sa mga multong good vibes lang sila? Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa inyong lahat, lalo na sa bumubuo ng Sitio Bangungot. God bless po at more power sa inyong channel.